na-amaze ako sa mga kabataan dito dahil talagang bata pa sila, binigay na nila yung kanilang buhay sa ating Panginoon. Amen? So sa mga magulang po, patuloy lang po nating suportahan yung ating mga kabataan. No? Napaka-sarap po na yung ating mga anak ay talagang inuuna si Lord. Hindi ko lang talaga mapigilan. Basahin ko lang itong sinasabi sa Deuteronomy 28:13. Makinig po lahat, lalo na yung mga kabataan. Sabi dito, gagawin kayo ng Diyos ninyong Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Amen? Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. God will make you a head and not a tail. Amen? Sigurado, kung talagang tuloy-tuloy tayo, lahat kayo pagpapalain ni Lord. Sabi dito, magiging pinuno ng mga bansa. Sino gusto maging presidente ng Amerika? Amen? Tiga SGCF Malasike. Basta unahin lang daw si Lord. Sabi ni Lord John, Deuteronomy 28:13. Basahin po natin at laging unahin si Lord. Amen? At this point in time, we will call on the head pastors of SGCF Global, that is Pastor Francis and Pastor Ernest, to award a certificate of appreciation. Amen? Palakpak po para kay Lord. Tinatawagan po namin ng si Pastor Isla Mario Storgo sa harapan. Amen. Ito po ay bilang tanda ng pasasalamat namin kay Pastor sa lahat po ng tulong na ginawa ng kanilang simbahan dito sa lugar na ito. No? Ginamit po sila ng ating mahal na Panginoon upang kayo ay masubaybayan at maimulat sa ating Panginoon. No? Babasahin ko lang po. Shekinah Grace Christian Fellowship, Barangay Taloy, Dinacuan, Malasiki, Pangasinan, awards this certificate of appreciation to Pastor Isla Mario Storgo for your counsel and guidance, for your tireless service, for your faithfulness to God's cause. Thank you. We will be forever grateful for your leadership, guidance, and love. Given this 10th day of August 2014, signed Pastor Ernest Lani and Pastor Francis Valdez. Amen! Amen po. Maraming salamat kay Pastor Ernie, Pastor Francis. At ngayon naman po ay tinatawagan ko po si Sister Nina Austin para sa awarding of certificate sa mga nakatapit po ng DBPS. Amen! Praise God. May sound ba? Naririnig niyo ako, hindi ko naririnig sarili ko. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Tanungin ko po sa inyo, mga bata, asan yung mga bata? Sino ang umattend ng Vacation Bible School nung May? Sino yung umattend dito? Taas niyo yung kamay niyo. Ayan. Okay. Actually, this is an awarding for the teachers and the assistant teachers sa Daily Vacation Bible School. I-share ko lang po ang BBS. Okay? Mga magulang, pwede pong makinig. Okay? Ang BBS po nag-start noong 1894 by teacher D.T. Miles sa Hopedale, Illinois, sa States.
Alam niyo po yung teacher na to, siya po ay public teacher. Nagkaroon po siya ng puso na turuan ng mga bata patungkol sa salita ng Diyos. Okay? So yung mga bata po, habang bata, napakasarap pong turuan ng salita ng Diyos. Sino pong magulang na gusto ang kanyang anak ay mapabuti? Taas po yung mga magulang. Gabayo, ramay anak yo, maong so pansumpalan to. Amen. Amen. Sipal, so gabay to, sa anak to, aliwa, so nasumpalan to. Tagayo, limayo. Angga po. Siyempre, ang gusto po natin sa ating mga anak ay mapabuti, tama? At iisa lang po ang nakikita kong paraan para mapabuti ang ating anak. Yon ay sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Kayo po ba ay nag-a-agree sa akin? Kayo po ba ay umaayon sa akin? Alam niyo po, pag ang bata ay lumaki sa salita ng Diyos, mababawasan po ang mga prisoner sa jail. Mababawasan yung mga tao sa kulungan. Okay? At mababawasan yung mga sakit ng ulo sa lipunan. Amen. Sila ay magiging katulong sa kaayusan ng bansa, sa kaayusan ng komunidad, unang-una sa kaayusan ng pamilya. Ang taong may takot sa Diyos ay maayos ang kanyang sambahayan. Sino po may gusto dito ng maayos ang sambahayan niya? Taas ang kamay. Taas na kamay niya yung maayos, gusto niyo maayos. Okay? Isa lang po ang alam ko. Ang Panginoong Yesus ang maghari sa tahanan at ang Panginoong Yesus ay makikilala lamang sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen? Gutom na ba kayo? Hanggang gabi po tayo dito, hanggang alas 10. Gutom na kayo. Mamaya alas 10 pa tayo kakain ng gabi. Okay? Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang pagtuturo ng bata ay hindi po madali. Tama po ba? Napakahirap po magturo ng bata. At yung mga teachers po, ay nakita ko po yung dedication nila, commitment. Gusto ko pong i-share sa inyo bakit ko po shinare nag-start ang vacation Bible School nung summer. Nung nasa Dubai po ako, makinig kayo, nagkwento ako. Pag hindi kayo nakinig, mamimiss nyo yung magandang kwento. Okay? So, nung nasa Dubai po ako, sabi ng Panginoon, Malasiki. Sabi ko, Lord, anong specific mo sa Malasiki? Ang kala ko lang pupunta lang po ako rito. Okay? So, pumunta po ako, wala pa pong agenda si Lord sa akin. Pero pumunta po ako ng PCBS, tinuro ni Lord BBS. DBBS dati, ngayon BBS na. Tapos, kuha agad ako. Sabi ko, wala pa po akong sinabihan sa SGCF Dubai. Kinuha ko kasi nag-iisa na lang yung Tagalog, puro English na lang. Nag-iisa na sira pa po yung cover. Sabi ko, kukunin ko na yan. Without any second thought. Okay? So, inuwi ko yun. Pinost ko po sa SGCF. Marami pong response. Pero along the way, alam niyo po, may struggle po sa akin. Kasi sabi nila, Pastor Mar, isang linggo, imposible. Isang linggong preparation ng BBS, imposible. Walang teacher. Estudyante, imposible. May estudyante. Diba? Ang siguro estudyante, iniisip nila yung nag-a-attend lang dito. Yung taga dito lang. Yung nag-a-attend sa church. Alam niyo pa, Monday morning, nagpre-pray kami dito. Nandito na po lahat ng materyales. Actually, bago kami bumaba, Lord, sabi ko, ayoko na i-pursue ang BBS. Kasi naririnig mo, puro negative. Kasi, unang-una, teachers, wala akong
Sina Pastor Mar, Pastor Carlos, bahala doon. Estudyante, bahala. Bababa lang ako, materials lang dala ko. Tsaka prayer. Okay? Prayer lang. At tsaka materials. Alam niyo po, sabi ko nga, isoli ko na lang itong mga materials na to. Kahit gastos ko na to, ayokong sumakit ang ulo ko. Kasi masakit po sa ulo kung wala ang Jesus sa puso natin. Pero pag nilagay ni Lord yan, masaya ka. Pero nung Monday morning, nagpre-pray, umiiyak po ako kasi hindi ko alam Mag-start na, first day po ng DBS, hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Okay? Hindi ko pa alam, teacher, estudyante. Sabi ni Lord sa akin, ask the Lord of the harvest to send workers. Yan ang sabi ni Lord sa akin, ask the Lord of the harvest to send workers. So, Lord, I'm asking that you send workers. Alam niyo po, nung nagsidating, all in all po yung teachers 12. Plus assistant teachers. Amen. Plus 3 po yung sa pagkain. Plus ako po. Na-amaze po ako. Estudyante na lang. First day po, mahigit 60 ang estudyante. Second day, 85 po sila. Praise the Lord. Si Lord lang pag may sinabi, siya po yung kikilos. Pero alam niyo po, nung gabi, kasi ang prepared ko lang for 50 students. So, ang ginawa po namin tuwing gabi, umabot kami 1:00, 2:00 ng madaling araw, inaayos po namin for the additional students. Pagkatapos po ng pagtuturo ng BBS, takbo po kami sa town kasi kailangan makumpleto sa 85 students. Eh napakahirap po, ang mahal po ng printing sa town. Di po ba? Triplet, sa Dagupa, sa Baguio, piso lang. Pagdating dito, 4 o 5 pesos, isang piraso. So nakita niyo po ang pagkilos ng Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga teachers na tumugon sa panawagan ng Diyos. Kasi hindi ko po sila kilala. Si Lord lang may kilala sa kanila. At dinala kayo dito dahil si Lord ang nagpadala sa inyo dito. Tumugon lang kayo sa panawagan ng Panginoon. Kaya ako po ay nagpupuri sa Panginoon, sa mga teachers, and it's about time to award the certificate. Ang certificate po nawawala. Ito lang po ay pag-recognize namin, pasasalamat po namin na kayo po ay nagtumugon sa tawag ng Diyos. Pero ang ginawa nyo ay sa langit nakalista. Hindi yun mabubura. Okay, so palampakan po natin ang Panginoon. So we will start awarding the certificate. May I ask Pastor Carlos and Pastor Mark to please, okay, as I call on the teachers, I will ask Pastor Mark and Pastor Carlos to award. So, ang nakasulat po rito, Shekinah Grace Christian Fellowship presents this certificate of appreciation to Catherine Salinas for devoting her time assisting in the Vacation Bible School with the theme Kingdom Quest last May 12 to 16, 2014, held in Shekinah Grace Christian Fellowship, Malasiki, Pangasinan. Given this 10th day of August 2014, signed Pastor Ernie Aslani and Pastor Francis Valdez. So I am calling Sister Teacher Catherine Salinas. Okay? And this certificate of appreciation is presented to Teacher Nicole Shane de Guzman. Praise the Lord. Next, the certificate of appreciation is presents to Teacher Leticia Rodriguez. Praise God for their lives. And this certificate of appreciation is presented to Teacher Aliona Tamayo. And this certificate of appreciation is presented to Teacher Angelo Garcia.
Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Okay? The certificate of appreciation is presented to Teacher Rubian de Guzman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So this certificate of appreciation is presented to Teacher Aika Kayabya. Praise the Lord. And this certificate of appreciation is presented to Christian Lindell Osteen. Praise the Lord. Miss Chan Chan, Teacher Chan Chan, where are you? Ayan na, si Chan Chan. And this certificate of appreciation is presented to Teacher Mark Hill Jaslani. Praise the Lord. And this certificate of appreciation is presented to Teacher Janelle Tamayo. Praise the Lord for his life, for his dedication. And this certificate is presented to Teacher JB Kayabya. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. Amen? Alam niyo po, mas mahirap yung nagturo kaysa pumalakpak. Diba? Mas madali pumalakpak kaysa magturo. The certificate of appreciation is presented to Christian Elida Osteen. So, Chan, pakikuha mo. Okay. The certificate of appreciation is presented to Teacher Ella Ruth Tamayo. And this certificate is present to Teacher Richel Rodriguez. Richel, nandito. So, praise the Lord for their lives. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, sa DBBS po, hindi po kompleto kung hindi pa kakainin yung mga estudyante at saka teacher. Kasi pag hindi po natin pinakain kinabukasan, hindi na po yan babalik. Tama? So, ako po ay nagpapasalamat sa buhay ng ating mga kapatid na who supported this BBS through cooking. Sila po yung namamalengke, sila po yung bumibili, nagluluto. Kaya this certificate of appreciation is presented to Brother Ninoy Jaslani. Praise God for his life. Siya po yung talagang napakasipag, mamalengke, magluluto. Kung wala siya, kahit may pera, wala po kaming kakainin. Diba? Pera lang yun, hindi magiging pagkain. So praise God for the life of Brother Ninoy. And the certificate of appreciation is presented to Sister Maricar Garcia. Ayan. Yung mga masisipag natin kapatid na nagluluto. Ay, praise the Lord. Okay, so the certificate of appreciation is presented to Sister Milagros Salinas. Okay, Sister Miling. Yan. Palakpakan po natin sila kasi mas mahirap magluto tsaka mamalengke kaysa pumalakpak. Diba? Palakpak lang po sa atin. Praise God. Okay? So ito po yung mga ginamit ng Panginoon sa BBS. Okay? Salamat po sa kanilang buhay. Okay. Praise the Lord. Kayo po, grupo. Sir Miling. Kailangan kasama ako.
Pastor Carlos Sara. Okay. Alright. Okay. 1, 2, tingin sa camera. 1, 2, 3, lundag. 1, 2, 3, okay. So, purihin po ang Panginoon. May po yung po ang team natin, Kingdom Quest. Now, I look at the website ng BBS about animals naman po, next May. So, meron pong assignment, BBS next year. At isang magandang balita po sa mga taga-Malasike. Alam niyo po ba, inggit na inggit ang mga taga-Dubai sa inyo? Kasi nauna pa po kayo nagkaroon ng Vacation Bible School. Sabi nila, sis, bakit kami wala? Ba't naunang Malasike? Diba? So, tayo po ay mas bless po tayong lahat. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Amen. At this point in time, we would like to call on Pastor Ernest to acknowledge a PNP. Pogi na pastor. Hindi. Pinagpala na pastor. Pastor Ernest. Amen. Once again, palakpakan natin ng pinakamalakas sa palakpak ng ating Panginoon. Ito, palakpak ng pasasalamat, palakpak ng papuri sa ating buhay na Diyos. Amen. Sa puntong ito, ako po ay nagagalak na ipakilala sa inyo ang ating mahal na resident head pastor ng Pangasinan. Sa oras na ito, mga kapatid, ay karangalan po ng Shekinah Grace Christian Fellowship na iluklok bilang head pastor ng SGCF Pangasinan sa dikta at otoridad ng Panginoon, si Pastor Carlos Brase. Amen. Unang-una po ay labis po akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kahit na pala may edad ka ay pwede ka pa rin pala gamitin ng Panginoon. Mukhang bata po kayo. Madalas sinasabi ng mga kabataan, Pastor, yang-yangan na. Salamat po sa lahat ng mga bisita na nanggaling sa Dubai at mga nanggaling sa Baguio, nanggaling ng Maynila. Maraming po salamat sa inyo lahat, mga taga rito sa Barangay Dinakuan, Barangay Taloy, Sitio Dinakuan, Malasigi, Pangasinan. Tama ba yun? Malasigi. Malasigi, Pangasinan. Tunay nga po na ako po ay minsan na rin nagpastor, ay natigil ang aking din pong pagpapastor. Buong akala ko po ay hindi na po ako tatawagin ng Panginoon. At matagal na panahon na isang tabi po ako at naalala ko yung buhay ni Moises. Ang buhay po ni Moises ay matagal. Kung kailan matanda na siya, saka siya nagamit ng Panginoon. Parang sabi ko, Lord, yung katandaan pala ay hindi rin pala ito hadlang para ibahagi
ikalat ang iyong mga salita dito, lalo na sa lugar ng dinakuan. Kaya umasa kayo, magtiwala kayo sa Shekinah Grace Christian Fellowship sa lugar na ito, na ang gawain ng Panginoon ay lalong pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. At sa tulong ng mga tao sa lugar na ito na tapat na maglilingkod sa Panginoon, ang Panginoon din ay tapat na magpapala sa bawat mga tao na handang tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa lahat-lahat ng mga narito. Maraming salamat po rin kay Pastor Ernie na siyang ginamit ng ating Panginoon, Pastor Mar Eslani na siyang Pastor Mar Isla, Pastor Ernie Isla, lalo na higit kay Pastor Francis na siyang pinaka doon sa Dubai at nagmalasakit sa lugar na ito, sa gawain na ito. At maraming salamat at patuloy lamang na lumakad tayo ayon sa lituntunin ng Diyos. At tunay nga na habang naglalakbay tayo sa mundong ito, marami tayong makakasalumuha, marami tayong madadaanan. Subalit ang katagumpayan ay sa Panginoon pa rin. Kaya ang Diyos ang patuloy na pala sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Pastor, wag muna po kayo umupo. Tatawagan po namin po kayo ulit para i-acknowledge naman po ang youth leader po. Hello! Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Tunay nga po na nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil mayroon pong mga kabataan na handang sumunod, maglingkod sa ating Panginoon sa lugar na ito. Ang mga kabataan na ito ay tunay nga po na nakita namin na sila ay talagang nagpapasakop sa Panginoon. At hindi po maaring walang mangunguna sa kanila, sapagkat kinakailangan po mayroong manguna sa kanila. Kaya mayroon po kaming napili ay isang babae na talagang ang puso niya ay maglingkod sa Panginoon, at ang panawagan ng Panginoon para siya ay magamit sa kapwa niya kabataan ay walang iba kundi si Geneva Rodriguez. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang kanyang po magiging katuwang Sherbo. Akala ko Rodriguez. Rodriguez Serbo. Oh, Serbo. Ano ang Sherbo? Serbo. Serbo. Rodriguez Serbo. Yan. At ang kanya pong makakasama na makakatuwang sa mga kabataan ay walang iba kundi si Markel Heslani. Palakpakan natin si Markel. At Kunan mo sila. susunod ka lang. Nais ko lang na ipadama at ipakita sa inyo na itong itinalaga ng Diyos na kabataan na ito, si Geneva at saka si Markel ay sa maikling salita ay manunumpa sila bilang pagtugon
sa panawagan ng Panginoon. Sige. Ha? Sige kayo. Kayo lang. Sige. Repeat after me. Sige, magsalita ka nga. Hello. Meron. Susunod ka lang si Geneva muna. Susunod ka lang sa sasabihin ko. Hindi, si Geneva muna. Ako po si Geneva Ako po si Geneva Rodriguez Serbo Rodriguez Sherbo na nanunumpa na nanunumpa hindi lamang hindi lamang sa harap ng mga tao sa harap ng mga tao, kundi lalo na kundi lalo na sa iyo, Panginoon. sa iyo, Panginoon. Pangungunahan ko po Pangungunahan ko po ang aking kapwa kabataan, ang aking kapwa kabataan, kaya hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, kaya hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, tulungan mo ako tulungan mo ako sapagkat sapagkat hindi ko kayang pangunahan hindi ko kayang pangunahan ang mga kabataan na ito ang mga kabataan na ito kung wala kayo. kung wala kayo. Ituro niyo po sa akin Ituro niyo po sa akin ang nararapat ang nararapat upang kami upang kami na mga kabataan na mga kabataan ay makaiwas ay makaiwas sa masamang sa masamang impluensya impluensya ng mundo. ng mundo. Salamat po. Salamat po. At patuloy At patuloy, nawa na ako'y nawa na ako'y makatulong makatulong sa iglesia sa iglesia na aking na aking kinabibilangan. kinabibilangan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Palapakan natin ang Panginoon. At gayon din si Brother Mark. Ako si Mark Hill Ako si Mark Hill. Rodriguez. Ay, sorry, Hispania. Ulit na. May gumugulo. Sige. Sige. Ako po si Mark Hill Ako po si Mark Hill Heslani tama. Na nanunumpa na nanunumpa hindi lamang hindi lamang sa harap ng mga tao, sa harap ng mga tao, kundi lalo na sa iyo, Panginoon. kundi lalo na sa iyo, Panginoon. Bilang Bilang pangalawang pangalaga ng aking kapwa kabataan, bilang pangalawa na tagapangalaga ng tagapangalaga tagapangalaga ng aking kapwa kabataan, aking kapwa kabataan, ay kaya hinihiling ko ay kaya hinihiling ko sa iyo, Panginoon, sa iyo, Panginoon, na tulungan mo ako na tulungan mo ako sapagkat sapagkat hindi ko kayang hindi ko kayang asistanan asistanan ang mga kabataan na ito ang mga kabataan kung wala kung wala kayo. kayo. Ituro niyo sa akin Ituro niyo sa akin ang nararapat ang nararapat upang kami upang kami na mga na mga kapwa kabataan kapwa kabataan ay makaiwas ay makaiwas sa masamang sa masamang impluensya impluensya ng mundo. ng mundo. Salamat po Salamat at patuloy nawa at patuloy nawa na ako'y makatulong na ako'y makatulong sa iglesia sa iglesia na aking kinabibilangan. na aking kinabibilangan. Sige, manalangin tayo. At tumayo po tayo sandali at bilang pagbigay galang sa ating Panginoon na siyang nakatunghay ngayon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagkaisa, nagkasama-sama na ang dalawang kabataan na ito, Panginoon, ay pangungunahan nila ang kapwa kabataan nila sa iglesia na ito, Panginoon. Shekinah Grace Christian Fellowship. Nawa, O God, ay maging mabuti silang ehemplo ng kapwa nila kabataan. At patuloy, Ama, na balutin niyo sila ng iyong kapangyarihan, linisin niyo lagi ang kanilang buong pagkatao ng iyong mga dugo upang hindi magtagumpay ang anuman pakanan ng kaaway. Lord,
iwas niyo sila sa lahat ng mga tukso, sa lahat ng mga patibong, upang ang katagumpayan ay sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga kabataan ito. Salamat sa dalawang kabataan ito na bukas ang kanilang puso't isipan na pangunahan ang kanilang mga kapwa kabataan sa lugar na ito. Nawa, Panginoon, ay hindi lamang sila lalago, kundi bagkos, haleluya, mas lalo pa nilang ipakita, ipadama sa lahat ng mga naririto sa buong dinakuan na sila ay binago na ninyo, Panginoon. Maraming po salamat. Ang lahat ng ito ay sa pangalan ni Jesus. Amen. Napaka po natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Introduction pa lang yan. Amen. Tawagin po natin ating kapatid na Sister Vanessa para ipakilala po ang ating guest speaker para sa umaga ngayon. Palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Tunay na napakasaya po ng araw na ito. Nakikita ko po yung ngiti sa ating mga labi. Amen. Inaantok na po ba tayo? No, amen. Tama po. At nagagalak po ako at nakasama po ako sa inyong gawain ngayong araw na ito. Bago ko po ipakilala po ang ating guest speaker, binabati ko po kayo ng 1 taong anibersaryo. Yung SGCF Malasiki po, napakasaya po pala dito sa lugar nyo. Sabi nga po dito, taloy, dinakuan. Tingin ko lang po, tuloy-tuloy na po tayong dadakuan ng blessing ng ating Panginoon. Hindi ko na po pahahabain at bibigyan ko lang po kayo ng mga ilang information po tungkol sa ating guest speaker. Ito po yung lalaki. Ayan. Ang ating ang pinili po ng Diyos na tumayo po sa oras na ito sa atin na magdala ng kanyang mensahe sa bawat isa ay nag-aaral po siya sa National University at nakatapos po siya ng BS Civil Engineer at Sanitary Engineer. Nag-masteral naman po ang ating kapatid sa University of the Philippines po. At ngayon naman po, siya po ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Dubai Men's College. Siya po ay isang guro. Meron po siyang isang asawa, syempre po. Nandito po sila ngayon. At ang may bahay niya po ay si Sister Irene. Ito po yung pamilya po ng ating kapatid, ng ating pong pastor. At meron po siyang mga anak. Biniyayaan po siya ng ating Panginoon ng 3 mga anak, 2 gwapong mga anak at isang magandang dalaga. Ayan. Andito rin po sila at sila po patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa gawain. At meron pa po akong information din na nakuha. Ang pangalan daw po ng ating pastor na ito ay nakuha sa kanyang mga magulang. Yung una po, kasi po Francis, kung nagtatanong po kayo kung saan nyo nakuha, galing po sa nanay niya, si Nanay Francisca, at Jesus naman po ang pangalan ng kanyang ama. Kaya po, hinati. So, pinagsama po. At ang ating pong pastor ay, siya po ang founder ng Shekinah Grace Christian Fellowship. At siya rin po ang pastor po namin doon sa lugar po ng Dubai. At ngayon po, hindi ko na pahahabain. Tinatawagan ko po ang lalaking itatayo ng ating Panginoon sa umagang ito, ang Pastor Francis Valdez. Amen. Salamat, Sister Vanessa, sa napakagandang introduction. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Masanto sagod sa tayo namin. Ang araw na ito ay araw ng anibersaryo, araw ng pagdiriwang. Hindi po araw ng kalungkutan, kundi araw ng kasiyahan, di po ba? Sino rito ang nagagalak sa araw na ito? Sino rito ang nasasiyahan sapagkat ito ay araw ng Diyos sa bigyan dito sa Malasiki. Amen. Lahat po ng papalakpak, pagpapalain ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ano niyo po? Lahat po nung nasa bandang, dito po tayo kasi salita po ng Diyos ito. Lord, lahat po nang papasok sa tolda ng pagpapala, bibigyan mo ng preskong hangin. Hallelujah. Amen. Sino rito gusto preskong hangin? Amen. Ang Lord ang magbibigay po niyan. Alam niyo po,
kami po'y nagagalak sapagkat itong taon na ito ay taon na pagpapala para sa Malasiki. Amen? Para sa Barangay Taloy. Amen? Alam nyo, napakasarap na dito nagtalaga ang Diyos sa barangay na ito, Barangay Taloy, ng gawain. Sabi nga kanina ni Nanay, wala po sa lahat ng mga barangay ay meron ng mga gawain, ngunit sa Barangay Taloy ay wala pa po. Ngunit purihin ang Diyos sapagkat itinalaga niya mismo sa Barangay Taloy ang gawain dito. Bakit? Kapag may gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya sino rito nananampalataya na gagamitin ka ng Diyos dito sa barangay nito? Amen? Magsabi ng Amen! Hallelujah! Lalo ng mga kabataan, no? Alam nyo, habang ginagamit tayo ng Diyos, paganda ng paganda ang buhay natin. Hallelujah! Habang ginagamit kayo ng Diyos, pasaya ng pasaya ang buhay natin. Amen? Sino rito ang masaya lagi? Amen? Bigyan nga po natin ng palakpak ang Diyos. Alam nyo, mahina yung palakpak na yan. Ngayon, August 10, no? Ay kaarawan na binigay sa atin ng Diyos. Yung palakpak na yan para sa inyo lang. May yung palakpak para sa Diyos. Bigyan nga po natin ng palakpak para sa ating buhay na Diyos. Mahina yung palakpak ng Barangay Taloy. 10! 9! Lahat ng humihingi ng pagpapala, lahat ng pumapalakpak, pagpapala ng Diyos. 8! May kasama sigaw, hallelujah! 7! Humihingi ng palakpak ng Barangay Taloy. 6! Yung palakpak na may kakamting pagpapala sa mga oras na ito. Ang Diyos magbibigay ng pagpapala. 5! Yung malakas sa palakpak. Yung nakamtan na yung pagpapala. Yung gusto na kagalingan, pumalakpak na malakas. 4! 3! Lord, yung mga pumapalakpak na malakas, pagpapalain mo ng higit pa. 2! Pag sabi ko ng 1, lahat sisigaw ng Amen. 1! Hallelujah, Lord, palakpak pa lamang. Bumaba na ang Diyos. Ibinigay na ang pagpapala niya sa Kanya. Amen? Sapagkat paganda ng paganda, pasaya ng pasaya ang buhay ng mga alagad ng Diyos. Amen? Alam niyo po, maraming bagay na ginagawa ang Diyos. Lalong-lalo na sa pagpapala. Ang Diyos ang magbigay pagpapala. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang nagbibigay pagpapala? Kaya kung minsan, habang tayo pinagpapala ng Diyos, minsan may nababago. Ang anak ng Diyos o ang tao na pinagpapala, habang nakakatanggap siya ng pagpapala, gumaganda na, paganda ng paganda ang kanyang buhay, kung minsan nakakalimot sa Diyos. At kung minsan sa kalimutan niya sa Diyos, alam nyo, maraming bagay ang nababago. Kung ikaw ay mahirap, ang sabi, at ikaw ay pandak, maliit, ang tawag sa'yo, pandak. Tama? Kung ikaw ay mayaman at ikaw ay maliit, ang tawag sa'yo, dahil ikaw ay mayaman, pitit. Tama ba? Kung ikaw ay mahirap at ikaw ay pango o maliit ang ilong, ang tawag sa'yo, pango. Tama? Pero kung ikaw ay mayaman at ang ilong mo ay pango, hindi pango ang tawag sa'yo. Anong tawag? Ha? Beautiful nose. Di ba? Cute nose. Di ba? Umaayon sa mukha mo. Amen? Kung ikaw ay payat at ikaw ay mahirap, ang tawag sa'yo, payato. Di ba? Pero kung ikaw ay mayaman at ikaw ay payat, ang tawag sa'yo, slim. Tama? Maraming bagay ang nababago sa tao, lalong-lalo na sa antas ng kanyang buhay. Tama? Even kung ikaw ay pinagpala na ng Diyos at nababago, maraming bagay sa iyo nababago, even ang pangalan binabago. Kung ang dati pangalan niya ay Gregorio Talahib, no? Ang pangalan niya ngayon ay George Gregory Bush. Tama ba? Kung ang pangalan mo ay Leon Mangubat, ang tawag ngayon sa kanya ay Tiger Woods.
Di ba? Maraming bagay ang nababago. Kung ang pangalan mo ay Diosdado Durante, ngayon ang tawag sa iyo, Teodorante. Maraming bagay, pero wala yan sa sikay ng malasiki. Amen? Kasi lahat ng narito ay pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya ang lahat ng narito, ang lahat ng taga-malasiki, alam ko ay gagamitin ng Diyos at pagpapalain pa ng masigit pa ng Diyos dito sa lugar na ito. Amen? Sino rito naniniwala na ikaw ay pagpapalain ng Diyos? At hindi lang pagpapalain ng Diyos, kundi gagamitin ng Diyos dito sa Barangay Taloy, Malasiki. Parang wala na nag-amen. Amen. Parang humina ng humina habang ginagamit ang anak ng Diyos. Alam niyo po, habang pinapasubo natin ang sarili natin sa gawain ng Diyos, amen, lalo tayong pinagpapala ng Diyos. Amen? Ang sinong sumabi ng amen, pagpapalain ng Diyos? Hallelujah. Amen? Alam niyo, minsan sa isip natin ay parang weird ang gawain ng Diyos. Hindi po weird. Hindi po weird ang gawain ng Diyos kasi ang Diyos gusto niya naglalagay siya ng bagong lahi dito sa mundong ito. Amen? At alam ko po na yung lahi na binibigay sa atin ng Diyos, yung lahi na kinukuha ng Diyos, lahi na nire-recruit ng Diyos, hallelujah, ay magaganda at pogi. Amen? Sino rito maganda at pogi? Amen? Wala, parang wala ah. Ha? Sino rito maganda at pogi? Amen. Talaga pala, pag sabi maganda at pogi, no? Lord, bigyan mo ng hangin ang toldang ito. Hallelujah. Amen. Manampalataya po tayo. Pagkat alam ko po, na pag sinabi ng anak ng Diyos, mangyayari. Amen. Ang ating salita na ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang unang Pedro 2:9. 1 Peter 2:9. Sabi po rito sa Ingles, sa Tagalog, no, pakibasa nga po, nakikita po ba sa bandang likuran? Amen? Basahin po natin ng malumanay itong salita niya. Pwede po bang tayo po'y tumayo at basahin po natin ng malakas ang mga salita ng Diyos. Amen. Handa na po ba lahat? Amen. Ilakas po natin, isigaw po natin ang pagbasa ng kanyang salita. 1 Peter 2:9. Lagay sa Tagalog po natin basahin at malakas po natin. Sa bilang po ng 3 ay basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. Dagwat kayo ay isang lahing hinilang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos upang maging kanya at magbayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanag. Amen. Tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa hapong ito, nawa ikaw, O Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan namin. At tunay nga sa iyong mga salita, Panginoon, Lord, pangahawakan namin na kami, Panginoon, ay iyong mga hinirang. Kami, Panginoon, ay mga lingkod, Panginoon, isang bansa na may takot sa iyo, isang bansa na handang magpagamit sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na pagpapalay patuloy na dumaloy sa kalagitnaan namin. At hayaan mo po, Panginoon, ang banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Tayo po lahat ay pakakaupo na. Napakaganda. Hindi po ako gano'ng magtatagal. Pagkat alam ko po ay celebration po ito. Ngunit napakaganda na maibahagi po natin. Ano nga po ba ang kahulugan itong mga salitang ito? Sabi niya, tatapot kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, upang maging kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Alam niyo po, nung tayo ay kumilala sa Diyos, nung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, nagalak ang Diyos at libo-libong mga anghel nagagalak nung ikaw ay kumilala. Sino rito ang kumilala na sa Diyos? Amen? Sino rito ang tumanggap na kay Kristo? Itaas mong kamay. Amen. Di po ba, nung kayo ay kumilala sa Diyos, nung kayo tumanggap kay Kristo, nalugod ang Diyos. At dahil nalugod ang Diyos, ikaw ay espesyal. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay espesyal. At dahil ikaw ay
ay espesyal, nais ng Diyos na ibahagi sa atin kung sino tayo, kung ano nga ba ang estado natin sa harapan ng Diyos. Amen? So, kaya nga, sabi niya rito, na, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ang title po ng ating pag-usapan, yung chosen generation. Sabihin mo nga sa katay mo, chosen generation. O sa Tagalog pa, lahing hinirang. Amen? Isang lahing hinirang. Sabihin mo nga naman lang, ako isang lahing hinirang. Ako isang lahing hinirang. Amen? Na nung ikaw ay kumilala kay Kristo bilang iyong Diyos sa tagapagligtas, ikaw ay isang lahing hinirang. Hindi ka lahi ng kung sino man, kundi ikaw isang lahing hinirang. Hinirang ng isang Diyos na hari na lahat ng hari. Amen? Kaya nga po, sabi niya, alam mo ba kung sino ka sa harapan ng Diyos? Alam mo ba kung sino ka, kapatid? Alam mo ba kung ano yung katayuan mo nung ikaw ay kumilala kay Kristo bilang iyong Diyos sa tagapagligtas? Kilala mo ba kung sino ka talaga nung ikaw ay kumilala kay Kristo? Sapagkat katulad niya, sabi ko kanina, ikaw ay espesyal. Mahal na mahal ka ng Diyos, nalulugod ang Diyos sa iyo nung ikaw ay kumilala sa Kanya. At may 4 na bagay kung bakit ikaw ay espesyal. Amen? Iuna, isang bagay kung bakit ikaw ay espesyal. Una, ikaw ay isang lahing hinirang. Amen? No? Sabihin mo nga, ako'y lahing hinirang. Ako'y lahing hinirang. Totoo po yun, na ikaw ay lahing hinirang sapagkat ikaw na kumilala kay Kristo, ang Diyos ay lumilikha ng bagong kingdom dito sa mundong ito. Kingdom na kung saan ang mga kapatid natin na kumilala hindi lang dito sa Malasiki, sa Pilipinas, sa ibang nasyon, sa Amerika, sa Canada, ay iisa lamang ang nais ng Diyos na tayo bilang kumilala kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, tayo ay naging isang lahing hinirang. Amen? No, dahil ikaw ay isang lahing hinirang, ito ang pinagkaloob ng Diyos sapagkat ikaw ay kumilala sa Kanya, una, ipinanganak ng muli. Nung ikaw ay kumilala kay Kristo, nagbalik loob kay Kristo. Ito yung sinasabi natin na ipinanganak muli, hindi ipinanganak muli sa iyong nanay, kundi ipinanganak ng muli sapagkat tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Na dati ikaw ay naligaw, na dati ikaw ay walang Diyos. Ngunit nung ikaw ay kumilala kay Kristo, ikaw ay ipinanganak muli. Pagbabalik loob sa Diyos. At hindi lang po yun, kundi pagbabago ng isip, na bago ang kaisipan natin na hindi na